So, negative 8 minus negative 12 is equal to 4. So, paano nangyari yan? How to compute negative and positive sign. Negative 1 plus positive 10 is equals to, nahihirapan ka ba sa mga ganyang equation? O minsan, nalilito ka kung paano ito i-handle. Well, tapusin mo tong vlog na to dahil sure ako na mas madali mo na itong maiintindihan pag tinapos mo tong video na to. Take note, pag tinapos mo. At hi, ako nga po pala si Jelard Rodriguez. Isa po akong chief engineer, entrepreneur, at minsan isa rin akong instructor. At meron na akong 15 years of experience na pagtatrabaho sa barko. At kagaya mo, kagaya ng maraming Pilipino, naging kadete, wiper, oiler, at OIC engineer din ako bago ako nag-chief engineer. Kaya sure ako na matutulungan kita sa mga problema mo. Dahil pinagdaanan ko din yung mga pinagdaanan mo. Mga 3 years ago, may nakasama akong third engineer. At yung third engineer namin na yun ay sobrang sipag at dedicated niya talaga sa kanyang trabaho. Yun bang pag nakita mo siya sa trabaho niya, mararamdaman mo talaga na mahal niya yung trabaho niya. Yung tinatawag na may puso pag nagtrabaho. Yung hindi lang pera-pera. So yung trabahong totoo talaga. So ganun yung third engineer namin. Pero kahit gaano niya kagaling o kadedicated sa kanyang trabaho, alam naman natin na walang perpekto. Gusto talaga ni third ay alam niya halos lahat ng kanyang trabaho. Hanggang sa dumating yung point na siya na mismo yung lumapit sa akin at tinanong niya ako kung paano ba i-handle yung mga negative sign at positive sign sa fuel computation. Ang problema niya daw kasi is naguguluhan siya lagi sa fuel computation. Lalong-lalo na pag na-encounter niya doon sa trim correction table yung negative at saka positive sign. So sa mga third engineer dyan, alam niyo yung sinasabi ko, yung trim correction table. Yung gaya nito, yan. So kung nakikita nyo, may mga negative sign yan. So, dyan naguguluhan si third engineer namin pag nagko-compute ng fuel. So, sa video ito ay pag-uusapan natin yan. Medyo nalilito pa talaga si third sa trim correction kasi nga dito makikita mo yung mga negative sign at saka positive sign. So, depende sa table. Pag na-encounter niya yung mga negative sign, so medyo hirap na hirap siya sa pag-compute. Kaya lumapit siya sa akin at naging ng advice kung ano ba talaga yung mga pinaka-the best na technique para hindi niya daw makalimutan yung negative at positive sign i-handle. Kasi nga minsan kahit na tama naman yung procedure na pag-interpolation niya is nagkakamali pa rin siya pag merong negative sign na involved. Kaya ang nangyayari yung fuel namin minsan short, minsan sobra. Kaya hindi niya matukoy kung alin ba talaga yung tama. Kasi pag doon sa mga walang sign, ayos naman yung computation niya. Pero pag doon naman sa may mga negative sign, nagkakamali siya. So doon siya naguguluhan. Kaya ang naipayo ko sa kanya na dapat niyang intindihin nung mga time na yon ay alalahanin yung subject niya sa elementary. So, naalala nyo ba yung subject natin sa elementary days natin? Doon sa mathematics na subject. Ang tinutukoy ko dito ay yun yung integers. Di ko na maalala kung ano yung exact definition ng integers. Pero, alam ko yung integers, ito yung may mga equation na may negative sign at saka positive sign sa mga equation. Sobrang basic lang at sobrang dali lang itong intindihin basta alam mo yung mga basic rules. Alam nyo ba na laking tulong nito sa akin? Kahit hanggang ngayon, pag nagbabangkirin kami, sobrang dali lang mag-compute kahit may mga negative sign o positive sign pa dyan sa trim calibration table or sa trim correction table natin sa sounding book, hindi tayo nalilito dahil alam natin yung basic. Kahit nga sa pag-compute ng remaining on board ng fuel namin tuwing arrival o departure, ay halos eksaktong quantity yung nakukuha naming value. At hindi kami nalulugi sa mga bunkering at saka mga bunker survey. Kaya sa lahat ng mga nakakapanood nitong video na to at sa mga future student ko, napaka-importante nitong ituturo ko sa vlog na to. Dahil ito yung pinaka-basic dapat mong tandaan at wag mo talagang kalimutan na mga rules just in case na mag-compute ka ng fuel computation or magko-correct ng sounding. So, i-ready mo na yung mga ballpen at saka paper mo para ma-write down mo na yung mga things na dapat mong tandaan. Kaya ito na ang how to compute negative and positive sign, a basic computation you must know before any bunker computation. So once again, welcome sa ating channel o sa ating page. So ngayon, itong pinapakita ko sa inyo, ito yung
topic natin na integers. So, how to compute negative and positive sign? A basic computation you must know before any bunker computation. So, bakit ko tinatopic sa inyo ngayon to? Dahil dito makikita yan sa trim correction table, may mga negative sign. So ngayon, pag may mga negative sign at saka positive sign, so paano mo siya i-interpolate or paano mo ba talaga siya kukunin pag negative sign? So ito yung purpose ng video ito, kaya pinapakita ko sa inyo tong super basic na computation na nakakalimutan ng iba. So as you can see, in addition, there are 3 main parts. So, meron tayong 3 parts sa addition. Ang unang part dito is Augen, Adden, and the sum. So, yun yung tatlong parte. Ngayon, sa addition, meron tayong tatlong rules. Dalawang rules. Meron tayong dalawang rules sa addition. Ang sabi sa rule, pag like sign, i-add mo sila at kopyahin yung sign. Gaya nito. So, pag like sign, so negative 5 plus negative 10 is equals to negative 15. So, pag like sign, pag parehas, i-plus, then kopyahin yung sign. Okay? And then, the next rule is unlike sign. Pag unlike sign, subtract, then copy the sign of bigger number. So, let's say, example, negative 5 plus positive 10 is equal to positive 5. So, nagkaiba yung sign nila, kaya tayo nag-minus. And then, kinopya natin yung sign dito sa 10, kaya positive yung sign. So, here's another example. Negative 20 plus positive 58. So, unlike sign, so minus, kaya naging 38. Dito naman, negative 38 plus negative 80. So, like sign sila. So, gamitin natin tong rule na to. Add, then copy the sign. Okay? So, dito naman, unlike sign. Kaya nag-minus, then copy the bigger number. Okay? Ito yung rule na to. Okay, sa apat na to, sa apat na yan, sa addition, subtraction, multiplication, at division, ang pinaka-importanting rule is ito. Lagi nyo itong tatandaan. Kasi ito yung lagi nating binabalik-balikan. So, malalaman mo yan pag dito ka na sa division. Sa subtraction. So, ngayon dito na tayo sa subtraction. Sa subtraction, meron din tayong 3 main parts. Meron tayong minuend, subtrahen, at different. Then, sa subtraction, meron din tayong rule. So, ang rule sa subtraction, always change the sign of subtrahen and follow the rules of addition. So, dito, papalitan mo lagi yung sign ng subtrahen. So, ito yung subtrahen, di ba? Dito. So, yung 12, subtrahen yan. So, negative 8 minus negative 12 is equal to 4. So, paano nangyari yan? Ito yung ginawa. So, negative 8, then since na negative yung 12, ginawa siyang positive dahil nga sa rule. And then, punta ka kaagad sa rules ng addition. Pag unlike sign, isa-subtract. Then, copy the sign of bigger number. Okay? So, unlike sign, so, minus natin yung dalawa, then, kinopya natin yung mataas na sign. Kung sino yung bigger number, so, kinopya natin yung sign niya. Kaya, naging positive. So, dito naman, sa example number 2, ganun din. Kung nakikita nyo, positive 20 minus negative 18. So, paano nangyari? Pinalit yung negative, naging positive. So, like sign. So, pag like sign, anong sabi dito sa rule ng addition? Pag like sign, add, then copy the sign. Okay? So, dito, hindi ko nalagay dito yung like sign. Unlike sign pa rin yung nalagay. Pero, okay na yan. At least naintindihan nyo. 20 minus 18 is equals to 38. Kasi nga, like sign, pag like sign, add, then copy the sign. Okay? So, kaya naging 38. Ganon din dito sa example number 3, negative 61 minus positive 25. So, yung positive 25 naging negative. So, pag like sign, ipa-plus, kaya naging negative 36. Negative 86. Okay? So, ngayon punta naman tayo dito sa multiplication. So, ang multiplication, meron ding 3 main part. Yung unang part is multiplicand, the next one is multiplier, and the product. So, ang sagot, ang tawag is product. Okay? So, sa rules, meron din tayong rules sa multiplication. So, ang rules sa multiplication is pag same or like sign, ang sagot sa equation na to is magiging positive. Then, dito rin, pag unlike sign, automatic, yung sagot is negative sign. So, let's say ito yung example. So, kung nakikita nyo, parehas ang sign. So, positive yung sign dito sa sagot. Okay? So, ganun lang. 18 times
9, then tingnan nyo lang yung sign. Pag hindi pareha, so negative ka agad dyan dito. Okay? Gaya rin dito. Positive, positive, then positive din. Okay? So, madali lang tong multiplication at division. Sa division, parehas lang sila ng rules sa multiplication. Then, meron ding 3 part. Dividend, divisor, and the quotient. Ang tawag sa sagot is quotient. So, ganun din. I-divide mo lang sila, tapos pag unlike sign, automatic negative yan. Pag dito, kita nyo, unlike sign, negative. So, parehas ang sign, positive. So, ganun lang kadali. So, ang medyo tricky lang na part is yung dito, itong dalawa. Okay? So, yung itong dalawa na to is madali to. Super basic to, ito basic. Okay? So, inuulit ko, ang video ito ay topic pa natin nung elementary pa tayo. So, medyo nakalimutan lang ng iba, pero once na alam nyo to, yung topic na to, yung paano i-handle tong mga negative at positive sign, so, hindi na kayo mahihirapan mag-compute dito sa trim correction table natin. Kasi dito, mayroong mga negative sign. So, nakikita nyo ba yan? Ito pa mga example. Yan. Positive, negative. So, kung na-encounter nyo yan, so ito yung, ano niya, yung pag-handle dyan. Ito yun. Ito yung mga yun. Sa susunod na video ay magko-compute tayo ng fuel na magte-trim correction tayo. Gagamitin natin yung integers. Kumbaga kung paano ba talaga, bakit ba talaga nagne-negative to at ito bakit din to nagpa-positive. And then for all the details of this computation, so makikita nyo to lahat sa librong ipapublish natin in the future. So ngayon hindi ko pa masabi kung kailan, pero malapit na yung matapos. So i-announce ko rin dito sa channel na to kung kailan yun maipapublish o mailo-launch yung unang libro natin about sa mga trabaho sa barko o mga info sharing about sa barko. Okay? Okay, ang mga kabuang detalye sa mga computation na yan ay sa libro ko na lang isi-share ng buong buo. Malapit na po nating i-launch yung librong sinusulat natin about sa mga trabaho at mga experience dito sa barko. Kaya paantay-antay na lamang po. Bago po magtapos yung taon na to ay mapapublish na natin yung first book natin. Sinulat ko talaga tong libro na to ay para ito sa mga future student ko at sa mga future aspiring engineer na kagaya mo. Ayos? So ngayon, alam mo na kung paano mag-compute kahit may mga negative or positive sign pa dyan sa table na makikita mo. O, madali lang, di ba? Basic! Basic na basic lang yan. Gaya nga ng sabi ko, ito yung basic na dapat na alam mo pag nagko-compute ka ng mga fuel or ng tank condition. Kasi sa mga sounding table, may mga value minsan doon sa trim value is mayroong negative sign, mayroon ding positive sign. So, mai-encounter nyo doon yung negative sign. Sa mga positive sign, wala tayong problema dyan. Sa negative sign, doon tayo nagkakakamali minsan. So, hindi naman lahat nagkakamali, pero halos na mga na-experience ko ng mga third engineer ay nalilito lagi doon sa negative sign. Kaya, dapat alam mo ito para din maiwasan mo ang pagkalugi sa bunker at kahit ano pang maging computation error in the future. Actually, napagdaanan na talaga natin to sa elementary days eh. Ang totoong dahilan talaga bakit tayo nakakalimot nito, kasi dumediretso tayo agad doon sa mga mahihirap. So, dapat, bago tayo pumunta dun sa mga mahihirap na part, dumaan muna tayo sa mga basic. So, walang mahihirap kung walang basic. Okay? Kaya dapat, alamin mo muna yung basic bago ka pumunta doon sa mahihirap na part. Kaya, wag na natin pahirapan yung sarili natin. Punta muna tayo doon sa basic bago sa mahirap. Okay? Ganon din sa troubleshooting. Punta muna tayo doon sa basic bago tayo doon sa mahirap na part. Kaya sa mga kapwa ko marino dyan, samahan nyo ako sa aking FB group page na Marine Engineering online class at magtulungan tayo doon at mag-share pa tayo ng mga maraming basic na knowledge na mga natutunan natin para yung mga bagong henerasyon na seaman ay hindi na rin mahirapan sa mga trabaho ngayon. Ayos ba? So, ang link ng group andyan sa comment section. Kita-kits tayo doon. Siya nga pala, kung nagustuhan mo tong vlog natin for today, paki-subscribe naman or paki-follow ako sa aking FB page na Keep It
Jellord para updated ka sa mga bagong upload natin every week. Napakadami ko pang mga basic at mga madaling intindihin na video in the future. At sure ako na marami kang matutunan na mga aral at mga gabay sa buhay pagbabarko. At baka hindi mo pala napanood yung mga previous vlogs natin, so maaari mo itong mapanood dyan sa YouTube channel or sa Facebook page natin. So marami ka talagang matutunan about sa buhay pagbabarko. Pero kung may mga tanong o clarification ka o may request ka na video, pwede mo akong i-message sa aking FB page na Keep It Jellord para makapag-usap tayo ng personal. Ayos? Sabi nga nila, there are two principles of happy life. Una is use things, not people. At ang pangalawa is love people, not things. So hanggang dito na lamang muna yung video natin. Ako nga pala ulit si Jellord Rodriguez at lagi nyo pong tatandaan na success is always a choice. So choose to be successful. Bye!